Kim Pao forever. Congrats, Kim. Okay na ako sa finale. Happy na ako kasi happy naman sila sa totoong buhay. Sana next project, konting pahinga, project ulit. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Annalyn Hiccup. Sana kahit ano po ang maging finale or maging ending ng Di Alibay ngayong araw po ng Friday, ay maluwag po natin itong tanggapin. Oo, medyo malungkot. Oo, medyo masaya mga kakimpaw. Pero isipin natin na drama lang yan. Dito tayo sa totoong buhay ni Kim and Paula Avellino na kung saan parehas po silang masaya sa kanilang mga buhay. And tungkol naman po sa next project ni Kim and Paula Avellino, asahan na po natin yan sa pagpasok po ng taong 2026. Sana magpahinga muna sila, tapos sabak na naman sila sa project na ibibigay sa kanila mga kakimpaw. Deserve din kasi nila mga kakimpaw na makapagpahinga nang sa ganun po ay makapag-relax yung kanilang isipan and also yung kanilang mga katawan. Alalahanin natin na sila yung mga tao din, napapagod, kaya deserve nila ng pahinga, makapag-relax, makipagliwaliw mga kakimpaw sa tahimik na lugar na kung saan magkasama silang dalawa. Deserve nila yan mga kakimpaw. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment, mula naman po kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, "Congratulations Kimi Dres TV, this is a blessing for Kimi. If this is legit, kasi for how many millions has been taken by Lakam now, if ever this is legit, TY Dres TV, may this year be their year again and we will still support them. There is this Friday ay pumasok sandali si Kimi but after the intro of It's Showtime wala na siya. Sinundo daw ni Paulo kaagad at saan ba sila pumunta, Dres? But yung isang caption na nabasa ko buntis si Kimi at sabi pa sa caption ay paghahandaan daw niya yung pagdating ng anak nila. How true is this, Dres? How many times na nabalitaan namin na buntis si Kimi, di naman nanganganak. Maalala ko kung sino yung vlogger na yun, Chika Bebs, kaya baka siya na naman nag-vlog nito. Tapos biglang nawala si Kimi sa It's Showtime. God bless us all. Happy holiday season of the year to all of us." So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Lagi naman pong pinalalabas nila na buntis si Chinita Princess pero ang totoo nun, bilbil lang naman talaga yun mga kakimpaw. Hindi naman po mangyayari ang pagbubuntis na yan kung hindi po makakasal muna si Chinita Princess. So unahin niya po na makasal bago po syempre ang pagbubuntis. May paninindigan po si Chinita Princess. Kaya wag tayong basta-basta maniniwala sa mga vlogs, mga kakimpaw, sa mga nababasa po natin. Dahil kung totoo yun mga kakimpaw, ako po ang kauna-unahang magko-confirm sa inyo dito sa YouTube channel natin. Sa ngayon, hindi po yan totoo. Bilbil lang yun. Malaki lang yung tummy, yung puso ni Chinita Princess. Pero hindi po siya buntis mga kakimpaw. Medyo napaparami kasi ng kain si Kim Cho nitong mga nakaraan. Diba? Chichirya ng chichirya. Kaya lumalaki po ang kanyang bilbil. Tapos hindi po nakakapag-exercise. Dahil sobrang busy ang ending, lumalaki po ang tummy at pinagkakamalan po na siya ay buntis pero bilbilang talaga yon mga kakimpaw. Patungkol naman sa pag-appear ni Chinita Princess kanina sa It's Showtime, nag-promote lamang po siya ng Di Alibay mga kakimpaw tapos bigla atang nawala. Ayon yan kay Ginang Norma Dayag. May nagsasabi na sinundo daw ni Paula Avellino sa It's Showtime studio kaya biglang nawala si Chinita Princess. At ang tanong kung may katotohanan nga ito, saan naman kaya sila pupunta? May mga nagsasabi nga mga kakimpaw niya, nababasa ko rin niya sa mundo ng social media kanina lamang, sabi nila baka bumabawi si Paula Avellino kay Chinita Princess since ginawa nga po nung nakaraan, di ba, nagkiss-kiss po sa kamay na kung saan pinag-uusapan ng matindi ng mga fans. So sabi nila, baka bumabawi si Paula Avellino. Well, pwede naman yun mga kakimpaw. Pwede namang bumawi si Paula Avellino and lagi naman niyang ginagawa kay Chinita Princess pag free time niya po at pag may oras siya para sunduin si Kim Chu, siya na po ang sumusundo kay Chinita Princess. Ganyan niya po ka-love si Kim Chu mga kakimpaw.
Yun nga lang, hindi po natin nakikita yung mga picture at video kasi nga gusto po nila private life. Gusto nila ng pribadong buhay para sa kanilang relationship. Kasi pag nagka-problema, sila lang din naman po ang aayos niyan, 'di ba mga kakimpaw? Kaya hindi na lamang nila sinasapubliko kung anong meron sa kanila, pero hindi naman po nila tinatago sa action ni Kim and Paolo Abilino kung anong meron sa kanila, 'di ba? Yun po ang kagandahan doon. Kaya sana maging panatag ang lahat ng mga Kimpaw fans sa relationship status ni Chinita Princess. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, no? Kung saan man sila pumunta, enjoy nila yan, deserve nila yan mga kakimpaw. Samantalang, pag-usapan na po natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po ni Chinita Princess na Instagram story. So napansin ko lang mga kakimpaw, sobrang ganda po ng Christmas tree ni Kim Chu dito po sa isa sa mga shop niya. Dito po sa House of Little Bonnie. Talaga namang Paskong Pasko na sa shop ni Kim Chu and talagang full stock no itong bag ni Chinita Princess. At sa mga wala pa pong idea kung ano yung mga ireregalo sa mga loved ones ninyo, pwede po itong House of Little Bunny na bag ni Chinita Princess. At kanina nga po, since present si Chinita Princess dito po sa Ed Showtime, nag-promote na rin po siya ng The Alibay and also nagpasalamat po siya sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa The Alibay dahil napanatili po ang top 1 dito po sa ating bansa at hindi po naalis sa top 10 all over the world. And syempre narinig natin na pinasalamatan po si Chinita Princess parang ni John Hilario na thank you daw sa pakrab. So nagpakain si Chinita Princess dito po sa It's Showtime. Sobrang generous niya talaga, no? Lagi po siyang nag-share sa It's Showtime family mga kakimpaw. Pag may time po siya, no? Talagang nag-share po siya mga kakimpaw. Baka yung crab na yun, siya pa nga yung nagluto or in-order niya lang mga kakimpaw, 'di ba? Nakakatuwa naman. Ano kayang meron? Siguro pinaghandaan po nila yung pinali nga po nitong The Alibay which is ngayong araw po ng Friday kaya nagpakain na din si Chinita Princess sa It's Showtime family. Pero saan kaya ang punta nilang dalawa? Well, malalaman po natin yan mga kakimpaw sa mga susunod po nating update. Maraming fans ang nagustuhan ang finale ng serye ni Kim Chu at Paolo Abilino na The Alibi. At hindi ito nakapagtataka dahil malakas talaga ang naging dating ng pagtatapos nito sa emosyon, istorya at mensahe. Una sa lahat, satisfying para sa maraming manonood ang ending dahil nasagot ang mga tanong na matagal nilang inaabangan. Hindi minadali ang resolusyon ng kwento. Kitang pinag-isipan kung paano tatapusin ang mga karakter, lalo na ang pinagdaanan ni Kim at Paolo sa serye. Para sa fans, mahalaga iyon dahil ramdam nilang binigyan ng hustisya ang buong istorya. Pangalawa, malakas ang chemistry ni Kim Chu at Paolo Abilino hanggang sa huling eksena. Maraming fans ang nagsabi na dama pa rin ang emosyon kahit tapos na ang serye. Yung mga titig, linya at simpleng eksena ay sapat na para maantig ang puso ng manood. Para sa Kimpaw fans, parang reward na ito sa lahat ng pagsubaybay at suporta nila mula umpisa hanggang dulo. Pangatlo, nagustuhan din ng fans ang mensahe ng finale tungkol sa katotohanan, pagpapatawad, at pagpili sa tama kahit masakit. Hindi lang basta love story ang ipinakita ng The Alibi, kundi isang kwentong may lalim at aral, kaya mas tumatak ito sa isipan ng mga manood. Dagdag pa rito, marami ang humanga sa husay ng pag-arte, lalo na sa mga emosyonal na eksena sa huling bahagi ng serye. Kitang-kita ang maturity ni Kim at Paolo bilang mga artista, at maraming fans ang nagsabing isa ito sa pinakamagagandang project nila pareho. Sa kabuuan, ang finale ng The Alibi ay tinanggap ng positibo ng mga fans. May lungkot dahil tapos na, pero may kasiyahan dahil magaganda ang naging pagtatapos. Para sa Kimpaw supporters, hindi lang ito ending ng isang serye, kundi patunay na epektibo at minahal ang tambalan nila. Kaya naman hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito at umaasa ang marami na masundan pa ng panibagong proyekto, ang matagumpay na tambalan ni Kim Chu at Paolo Abilino. Base sa mga balitang umiikot ngayon tungkol sa The Alibi, ang bagong serye ni Kim Chu at Paolo Abilino na ngayon ay nasa huling yugto na at pinag-uusapan ng fans. Malinaw na hindi lang basta hype ang nakukuha nito, kundi pati positive reception
at appreciation mula sa mga nanood. Ang The Alibi ay isang romantic thriller mystery drama na ipinalabas sa Prime Video simula noong Nobyembre 7, 2025. Tampok dito ang mga mapanlikha, komplikadong karakter at maraming twists sa istorya. Wikipedia, sa kabila ng pagiging suspense-heavy at mature na tema, nakakuha ito ng malaking interes mula sa audience, pati sa social media at streaming charts. May ulat na umabot ang series sa number 1 sa Prime Video Philippines noong premiere week niya. Marami ang nagsasabing, well-executed ang chemistry ni Kim at Paulo. Hindi lang dahil tambalan sila, kundi dahil ramdam talaga ang tension at depth ng relasyon ng mga karakter nila sa serye. Mas mature at layered ang story kumpara sa karamihan ng typical romance dramas. May elemento ng mystery at crime suspense na nakakabit sa emosyonal na core. Maraming notable performances sa cast. Hindi lang sa leads, kundi pati mga supporting actors. Ang ending ay nakapagbigay closure o may malakas na emotional impact na nagustuhan ng iba dahil hindi ito parang basta-basta tinapos lang nila ang kwento. Iba't ibang viewers sa Reddit ang nagpahayag na napaniwala sila ng ending at ng whole show, pati na yung cinematography at pacing. Ang serye ay gawa ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN Studios at dirihido ng mga kilalang directors na may track record sa drama suspense projects. Kaya mataas ang expectations at halos hindi naman nabigo sa execution. Ayon sa interviews, parehong isinulong nila ang mas mature na role interpretations at mas hayagang ipinakita ang kanilang dedikasyon sa craft, kaya maraming fans ang humanga sa kanila. Ang The Alibi ay isa sa mga proyekto na umabot hindi lang sa curiosity o hype, kundi totoong na-engage ang audience emotionally at story-wise. Hindi lang ito basta love team project, nag-deliver ito ng isang serye na may suspense, conflict, character growth, at satisfying finale para sa maraming manood. Masasabi ko rin na deserved ang positibong reaksyon ng fans dahil ang ending at buong journey ng serye ay tumugma sa mataas na expectations nila para sa tambalan ni Kim at Paulo. Kung nagustuhan ng maraming tao ito bilang serye, hindi lang dahil sa star power nila, kundi dahil talagang may kalidad impact ang kwento at performance. At yan ang pinakamahalaga sa ganitong klase ng entertainment. Ang balitang positibong tinanggap ng mga fans ang finale ng The Alibi ay isang malinaw na patunay na tumama sa puso at isipan ng manonood ng serye, lalo na ang naging pagtatapos nito. Sa panahon ngayon na maraming serye ang nagiging minadali o kulang sa closure, malaking bagay na marinig na maraming fans ang naramdaman ng satisfaction matapos ang huling episode. Una sa lahat, mahalagang punto ang maayos na pagkakabuo ng ending. Ramdam ng fans na hindi lang basta tinapos ang kwento dahil kailangan na, kundi pinag-isipan kung paano bibigyan ng hustisya ang mga karakter. Ang mga nangyari sa huling yugto ay nagsilbing buod ng lahat ng emosyon, sakripisyo at desisyong ginawa ng mga tauhan mula umpisa. Para sa mga nanood mula episode 1, parang gantimpala ito sa kanilang matiyagang pagsubaybay. Ikalawa, hindi may kakaila ang lakas ng tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa finale, mas lalo itong naging malinaw. Hindi kailangang sobrang daming eksena o salita, kahit simpleng tinginan o katahimikan, ramdam ang bigat ng emosyon. Maraming fans ang nagsabi na dito lalo nilang nakita ang maturity ng dalawa bilang artista at kung gaano nila kayang dalhin ang mas seryoso at mas komplikadong karakter. Ikatlo, nagustuhan ng fans ang lalim ng mensahe ng serye hanggang sa dulo. Ang The Alibi ay hindi lang tungkol sa romansa, kundi tungkol din sa katotohanan, mga desisyong may kapalit, at sa realidad na hindi lahat ng kwento ay kailangang perpekto para maging makabuluhan. Para sa marami, ang ganitong klase ng ending ay mas totoo at mas tumatatak dahil mas malapit ito sa totoong buhay. Dagdag pa rito, malaki ang naging epekto ng serye sa Kim Pao fandom. Ang saya, lungkot at halo-halong emosyon ng fans matapos ang finale ay patunay na nakabuo ng malalim na koneksyon ng serye sa audience. May lungkot dahil tapos na, pero may kasiyahan dahil maganda ang naging takbo at wakas ng kwento. Marami tuloy ang umaasa na hindi ito ang huling proyekto ni Kim at Paulo bilang magkapareha sa isang serye o pelikula. Sa kabuuan, masasabi kong deserve ng Alibi ang papuri at pagmamahal ng fans. Ang magandang pagtanggap sa finale ay hindi lang dahil sa kasikatan ng mga bida, kundi dahil may kalidad ang istorya, mahusay ang pag-arte at buo ang emosyonal na karanasan. Isa itong patunay na kapag pinag-isipan at binigyan ng puso ang isang proyekto, ramdam yon ng manood hanggang sa huling eksena. Kung tutuusin, ang ganitong reaksyon ng fans ay isang malaking tagumpay.
Hindi lang para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, kundi para sa buong production ng The Alibi. Isa itong seryeng maalala, pag-uusapan at babalikan ng mga manood kahit tapos ng palabas. Narito pa ang idinagdag ko sa balita tungkol sa The Alibi dahil may iba pang mahalagang detalye at konteksto na makakatulong para mas maunawaan kung bakit ito naging usap-usapan at malaki ang impact sa fans. Mas malalim na konteksto sa Serye 1. Hindi ordinaryong romance lang ang The Alibi. Ang serye ay isang romantic thriller crime drama na pinagsama ang mga tema ng pag-ibig, pagtataksil, moralidad at paghahanap ng katotohanan. Ang istorya mismo ay umiikot sa isang murder case at sa ugnayan ng dalawang karakter na napilitang mag-alibi para sa isa't isa. Kaya hindi lang puro kilig ang hatid nito, kundi suspense at twists din. Global at chart success sa streaming. Pagkatapos ng premiere nito sa Prime Video noong Nobyembre 7, 2025, agad na naging number 1 sa Prime Video Philippines ang The Alibi. Pagpapakita na hindi lang puro local crowd ang nanonood, kundi pati mas malawak na audience sa streaming platform. Ito ang pang-alawang serye ng Kim Pao na nakaabot sa top 1 sa Prime Video, kasunod ng Linlang. Iba't ibang reaksyon ng fans online. Bukod sa mga positibong komento, may mga fans na nag-debate tungkol sa acting at mga eksena, lalo na yung may intense o sigawan, at kahit may iba na hindi masyadong nakaintindi dahil hindi pa nila nagagagawa panoorin. Pero sa pangkalahatan, maraming nanonood ang nahook sa pacing, story twists, at acting niya at may mga viral reactions tungkol sa performances ni Kim at Paulo. Mas mature at challenging na roles para kina Kim at Paulo. Hindi lang basta love team project ang The Alibi. Para kina Kim Chiu at Paulo Avellino mismo, ito ay pagkataon na mag-stretch ng kanilang acting range. Si Kim, halimbawa, ipinaliwanag na gustong ipakita ang maturity at complexity ng karakter niya na malayo sa mga teeny roles na madalas niyang ginagampanan noon. Si Paulo naman ay nag-express ng pasasalamat sa oportunidad na gumawa ng iba't ibang klase ng karakter at genres.